Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang nag-viral na video, I think. Medyo matagal na po ito pero kailangan nating itapik para sa kaalaman din ng sambayanang Pilipino. Ito is tungkol pa rin ito dito sa confidential fund ng Department of Education at kung paano nangyaring naipasok ito dito sa line ng panghingi ng budget nitong Department of Education. The preparation of your budget, like for example, so to speak, this fiscal year 2023, did you propose a line item on confidential funds, ma'am? Ito pong babaeng ito po is yung Undersecretary ng Department of Education noong nakaraang administrasyon. So, sila po yung iniimbestigahan kasi sila po yung nag-propose ng budget. For 2023, we submitted in 2022. Ang submission po natin officially is May of 2022. So, wala po doon sa proposal namin yung confidential fund. So, kailan po nyo na ipasok yung confidential funds? C. Ang proposal for 2023 is walang line na confidential fund. So, ibig sabihin, before pumasok itong si Sara Duterte, I think kasi hindi naman ako sure, before pumasok itong si Sara Duterte sa Department of Education, wala pa yung line ng confidential fund dito sa Department of Education proposal. Your Honor, technically, submitted na po yung proposal ng 2023 by May. And then, pagdating ng July, August, may bagong administration. So, ang DBM po ay sumulat sa atin to confirm yung proposal na sinabmit noong May. Now, nung pong sinabmit namin yung proposal for 2023 in August, wala naman pong nakalagay na linya na confidential. C. Ina-assure niya na walang linya ng confidential fund dun sa proposal nila for 2023 budget ng Department of Education. Funds sa proposal, pero nung lumabas po yung NEP, National Expenditure Program, meron na pong nakalagay doon na confidential expense at 150 million. C. So, paano napasok ang confidential fund dito sa budget ng Department of Education? Dito natin masasabi talaga na walang bahong hindi lumalabas. Kahit ibaon pa natin yan sa lupa, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para maisiwalat at lumabas ang mga bahong yan. Nakakainis lang isipin o nakakaasar na rin kasi hindi lang dapat si Vice President Sara Duterte ang iniimbestigahan dito. Marami ditong kasangkot, hindi lang sila for sure. Bakit napunta doon ang line ng confidential fund? So, Department of Budget, kailangan din silang imbestigahan kasi baka may mga tao din dyan na dumodoktor ng mga budget ng mga ahensya. Kaya lumulusot ang mga ganitong gawain. So hindi lang talagang dapat si Sara Duterte ang sisihin sa mga ganitong pangyayari. Marami po sila dyan. Dapat busisihin po ng ating gobyerno ang mga yan. So Yusek, do you confirm that this was the first time that the DepEd proposed an item of confidential funds, ma'am? Yes, Your Honor. First time po sa Department of See, totoo nga naman kasi, di ba ang confidential fund nga is for security. Security ng ating bansa, di ba? So, dapat ang kumukuha ng confidential fund is yung mga NBI, Philippine National Police, PCJ, yung mga nangangalaga ng seguridad ng Pilipinas. Hindi ang Department of Education. Dapat, ang focus ng Department of Education ay edukasyon ng mga kabataan. May mga pulis naman dapat
sa pulis na nang ibigay yung mga confidential fund na yan para lalo nilang maipatupad yung mga dapat nilang ginagawa. Education na magkaroon ng confidential. So kailan po yun naipasok? That was 2023? National Expenditure Program, NEP 2023 po. So, how the amount determined? Paano determine at paano nyo nilalagay sa line item? Did you enter in the budget of DepEd? And then, what's the cost of this insertion, ma'am? Ano ang formula to put it as a line item of DCF? Respectfully, Your Honor, I would like to defer to DBM, to the Department of Budget and Management. Si DBM ang may kagagawan yan. So, ibig sabihin, may isang tao dyan sa DBM o merong grupo sa DBM na umaasikaso ng mga ganitong gawain. So, ibig sabihin, yung mga confidential fund doon na napakalaki nitong Davao, mga DBM din ang gumawa niyan. Hindi lang mismong si Sara Duterte. Sana, imbestigahan din lahat ng ahensyang involved dito sa confidential fund. Kasi for sure, marami sila ang dapat managot dyan. That's all. Adios.